Saganayin kayo sa mga pagpapalang itinutulog sa inyo ng kaitaasan. Magharing lagi ng kapayapaan at kababaang loob ngayon at magpakailanman. Sa tala-arawan ng panahon ay ginugunita ng maraming mayroon pa ng buhay at laman. Ang katotohanan ng paghahanap sa mga bagay na naroon sa likod ng libingan, hindi upang isalarawan lamang ang kaugaliang hindi halos madalumat ng tao upang matapos na mamayani ang isang maghapong pagsisikap na makaalinsunod sa tawag ng panahon, ay nagiging hungkag pa rin ng pagkilala ng maraming mga nilikha ukol sa tinatawag na pag-ibis ng bihisang laman. Kayong mga miniibig kong mga mananampalataya ng panahon na ngayon ay naririto sa loob ng paturuan ng buhay, na kumikilala na ang lahat ng mga bagay na nagaganap sa ibabaw ng lupa ay katotohanan lamang na kalooban ng dakilang may kapal at nakapaloob sa mga batas na kanyang inilagda. Kung ito nga ang katotohanan na palagi ang iniaaral sa inyo ng inyong mga tagatangkilik, ay nangangahulugan lamang mga iniibig na mga kapatid, na sa pagdalumat ng tao sa maraming mga kasaysayan at kaugaliang ipinamana sa kanya ng panahon, ay katotohanan nga bang nangadadapa pa rin siya sa maraming mga bagay na nauukol sa pag-unlad ng kanyang ako. At kung ang pagkakadapang iya'y sumasalamin sa mga karamdaman at kirot ng lamang inyong nararamdaman, pagkat katotohanan nga na sa maraming mga bagay at alagatain na inyong sinasabalikat sa kapatagang ito ng lupa, ay naroon pa rin kayo sa sadyang pagkalimot na tumalima sa batas ng kalikasan na siyang kahayagan ng mga batas na inilagda ng dakilang may kapal. Balikan ninyo sa inyong mga sarili ang maraming mga kasaysayang na itaguyod ng inyong mga pagkatao sa dahon ng panahon ng inyong mga buhay, kung kailan kayo ay binigyan ng kalakasan, kung kailan kayo ay nangingibabaw sa daigdigang ito ng lupa, upang kailangan na sa mga panahong iyan ay mamalas ninyo
ang maraming mga kasiphayuan, ang maraming mga paninigbugho na katotohanan ng naging daladalahan ng isang ako at siyang nagiging kahayagan ng maraming mga karamdamang nagiging bahagi ng inyong kasalukuyan upang kayo sa inyong mga sarili ay gisingin tungo sa pangangailangang magpakawasto at ilagay sa kahayagan ng mga butil ng paggawa ang maraming mga bagay na sa inaakala ng tao ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan sa buhay na kanyang inaalagata. Dahil dito, mga iniibig ko, ang tao sa kanyang sarili ay magpapatuloy. Maghubad man siya ng bihisang laman sa kasalukuyang panahon at itaguyod ito bilang espiritu desenkarnado. Naroroon pa rin ang tungkulin ng kanyang sarili. Naroroon pa rin ang isang pagiging mabuting anak ng Diyos na kinakailangang tumalima sa kanyang mga kautusan, na ang lahat ng mga kautusan ito ay tumutungod sa pag-ibig at karunungan ng isang nilikha. Sapagat katotohanan ito ang kanyang dadalhin sa kanyang paglalakbay sa Diyos na kanyang sinasampalatayanan upang siya ay makasapiling sa kaisahan ng kapayapaan, pag-ibig at katarungan na siyang magiging kabahagi ng lahat at bawat isa sa pagtataguyod ng pagkakapatirang pandaigdig. Namamalas ninyo sa kasalukuyang panahon ang pagbibingkian ng mga lakas, ang patuloy na paghahanap ng kapangyarihan at karangalan ng tao sa daigdig, na sa pupong panahon pa may nagiging nakasanayan ng maraming mga nilikha, pagkat nga ang pagkakilala ay naroon pa rin na ang tao sa kanyang sarili ay mayroon lamang ng isang buhay at ang buhay na ito ay inilaan upang magbigay ng pagkakataon sa kanyang sariling ihayag ang karangalan sa lipunang kanyang ginagalawan. Kayo, mga iniibig kong mga nilikha, na patuluyan at palagi ang umaamot ng pagkakandili ng kaitaasan, nang walang hanggang kapayapaang nagmumula sa kaharian ng mga langit, na maanawang sa pagsisikap ninyo na kayo sa inyong mga sarili ay madulutan ng maraming mga kalunasan sa maraming mga kirot ng laman at kasipayuan. Kayo sa inyong mga sarili ay palagi ang magtika at magdili. Kayo nga ba magpahanggang sa kasalukuyan? Sa haba ng panahon na inyong inilagi sa pakikipag-aral ng simulaing ito, ay nagkaroon na ng sapat na kaalaman at nabihisan na ang inyong mga sarili sa tinatawag na kondukta moral. Kayo nga ba na sa mga panahon na katulad nito ay nakakaisa ng maraming mga kapatid? May laman man o hindi,
Napalagi ang umugnay sa dakilang lumikha na nasa mga langit. Sapagkat ang pagpipingkian ng mga lakas ay mayroon ng dagliang epekto sa maraming mga kaluluwang nagnanasa na maunlad sa kanilang mga sarili sa bahaging espiritual. At ang mga bagay na nauukol para dito ay nagiging kahayagan ng maraming mga pagkatisod, dala ng kawalan ng kaunawaan at kamuwangan sa mga bagay-bagay na sa inaakala nila ay kahungkagan sa kahayagang pang-espiritual. Pagdili-dilihan ninyo ang mga panahon sa inyong mga buhay, mga iniibig ko, na nauubos ang mga dahon sa tangkay ng panahon, na winiwika nga ng maraming mga nilikha sa ibabaw ng lupa, na lubhang nagmamadali, hihintayin pa ba ninyo ang mga panahon kung kailan kayo sa inyong mga sarili ay naroon sa banig ng karamdaman upang ipaunawa at ibahagi sa inyo ang mga bagay na naging pagkukulang ng inyong mga pagkatao, upang maalaman ninyo na kayo bilang mga mag-aaral ng isang simulaing katulad nito ay may kaakibat na pananagutan sa mga bagay na inyo na nang napag-aralan at naunawaan. Sa panahon, maikli man o mahaba ang inyong inilagi sa inyong mga pag-aaral. Pakatandaan ninyo, mga iniibig na mga kapatid, na kayo sa inyong mga sarili, bago pa ibulusok sa kapatagang ito ng lupa, ay mayroon na ng isang dakilang layunin. Mayroon na ng isang sinumpaang pangako sa himpapawid. Nagagampanan ninyo ang maraming mga nakaatang na tungkulin sa inyong mga buhay, sa inyong pagbabalik, sapagkat ang inyong kapangakuan ay ang pagsusulsi ng maraming mga yagit ng inyong mga pagkatao upang maidugtong ito sa kaaya-ayang panlabas sa pangangailangan na magbibigay sa inyo ng katotohanan na taglay na karunungan at pag-ibig na siyang iniaaral sa inyo ng inyong mga tagatangkilik. Katotohanan at katotohanan na ang kabatlayaan ay katulad ng panyong pamahid sa mga luhang magdaraan sa palabisbisan ng inyong mga muka, pagpapaumanhin sa maraming mga bagay at pagkukulang. Ngunit pakatandaan ninyo na ang mga kabatlayan ay palagi ang narito upang kayo ay alumin at hindi magsasawang kayo ay gabayan upang kayo ay makatagpo ng katotohanang makakilala ng maraming mga karunungang magdadala sa inyo sa kahayagan ng paggawa. Sapagat anuman ang dalang karunungan ng tao sa ibabaw ng lupa, kung hindi ito natutungod sa pag-ibig, ay mawawala ng merito at bigat.
sa timbangan ng buhay. Sa makatuwid, mga iniibig na mga kapatid, marami pang mga bagay ang aalagatain ng tao sa nagmamadaling panahon. At ang isang kudlit ng panahon sa inyong buhay ay mabilisan lamang nakisap mata sa panahon ng kabatlayaan. Ito ay hindi nasusukat sapagkat ito ay walang hanggan. Kaya ang tao ay kinakailangan umagap ng panahon sa kanyang sarili sapagkat nangangailangan ito ng dagliang paggawa ng mayroon ng karunungan at pag-ibig sang-ayon sa kanyang pagkaunawa sa baunan ng kanyang pagkatao. Sa makatuwid, hindi malulumbay ang maraming mga kapatid sa likod ng libingan kung ang kanilang mga panawagan ay hindi darating at mananahan lamang sa inyong pagtataingang kawali. Kinakailangan ng paglikha ng tao ng panahon upang kayo ay masulong kayo at gumawa sapagkat walang higit na magandang alay, mabuting alay sa dambana ng Panginoon kung hindi ang mga gawaing mayroon ng mabigat na merito sang-ayon sa karunungan at pag-ibig ng dakilang may kapal. Mayroon tayo ng bagong tutulungan. Kung wala na'y hinihilingan ko ang lahat at bawat isa na magpunpon ng mga mabubuting kaisipan alang-alang sa ikapapayapa ng daigdig na inyong ginagalawan at sa maraming mga kapatid na naghahanap pa rin ng kapayapaan, katarungan at karapatan sa ibabaw na ito ng lupa. Panatilihin ang katahimikan at kapayapaan sa loob at labas ng lunduyan. Magpapatuloy tayo sa dakong ibaba.